Hello mga kaibigan at welcome dito sa ating channel kung saan ibabahagi ko sa inyo ang kwento sa buhay ni Lucas. Sabay-sabay nating alamin kung bakit natulog si Lucas ng 1,000 taon sa loob ng Imperial Sanctuary. Si Lucas ay isang sagradong hayop na muling binuhay kamakailan mula sa loob ng Imperial Sanctuary. Pinagkalooban ng isang espesyal na linya ng dugo na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng anyo ng tao. Minsan siyang naging kaibigan ni Emperor Gaius at nakipaglaban sa tabi niya upang lumikha ng maluwalhating imperyong Monian. Pagkatapos ng isang mailyung pagkakatulog, ginising siya ni Sylvana at nangakong maghahayag ng bagong panahon para sa imperyo sa tabi niya. Sa ilalim ng kanyang walang pakundangan at masungit na anyo ay namamalagi ang isang dalisay at maalab na puso. Para kay Lucas, ang pakikipaglaban ay hindi lamang ang kanyang tungkulin kundi ang likas na pagpapahayag ng kanyang espiritu. Matatag siyang naniniwala na lilikha siya ng isang bagay na kasing kislap ng pagsikat ng araw upang ipaliwanag ang bawat sulok ng Monian Empire at muling isulat ang alamat ng Beast of Light. Sa gitna ng Imperial Sanctuary ay isang estatwa na nakatayo doon sa loob ng 1,000 taon, na sumisimbolo sa mga nakaraang kaluwalhatian ng Monian Empire. Ngunit matagal na itong napapabayaan at halos hindi na makilala sa mga araw na ito. Sa ibaba ng rebulto ay nakalatag ang isang stone tablet na nagsasaad ng kasaysayan ng imperyo. Habang inalis ng isang mananalaysay ang alikabok, 1,000 na alamat ang inihayag. Pagkatapos ng walang katapusang digmaan, isang sinaunang hayop na may kakaibang bloodline ang nagnanais na patunayan ang sarili laban sa mundo. Kasabay nito, isang masiglang binata ang nanumpa na magtatag ng isang maluwalhating bansa kung saan ang lahat ng mga taong nasira ng digmaan ay maaaring makauwi. Nakatakdang magkita ang halimaw at ang binata, at gayon din ang ginawa nila, sa isang malaking sagupaan na tatagal ng 3 araw at 3 gabi. Sa huli, bagamat walang mapagpasyahan na mananalo, ang kanilang di nababaluktot na diwa ay natunaw ang pagkakahati. Magkasama, lilikha tayo ng isang bagay na maluwalhati. Inilapag ng lalaki ang kanyang sibat at iniabot ang kanyang kamay sa halimaw. Ito ang kanyang pag-asa na lumaban sa tabi ng halimaw at mag-iwan ng kanilang marka sa mundo ng magkasama. Hindi inakala ng halimaw na ang isang tao ay magiging walang kabuluhan upang mag-alok ng pakikipagkaibigan, ngunit nang iabot ng binata ang kanyang kamay, ang hayop ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam nang magsimulang kumawag ang kanyang 3 buntot. At kaya, nagsimula ang dalawa sa kanilang mahabang paglalakbay, binagtas ang nakakapanghinang buto na Frozen Sea, ang buhangin na Agalta Drylands, at ang tahimik na Moonlit Forest, na lumalaban para sa pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan. Hinarap nila ang hindi mabilang na mga kalaban at mga balakid, ngunit ang kanilang mga pagsubok sa labanan ay nagpatibay ng isang hindi masisirang backlog sa pagitan nila. Magkasama, sila ay hindi magagapi. Sa kalaunan, itinatag ng binata at ng hayop ang Monian Empire. Ang bagong bansang ito ay naging bagong araw sa Land of Dawn, isang tanglaw ng walang hanggang kaluwalhatian na umakay sa mga taong pagod na sa digmaan mula sa 4 na sulok ng mundo. Ang binata ngayon ay iginagalang bilang Emperador Gaius, at ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama ay naging isang sagradong hayop. Siya ay makikilala bilang Lucas, ang hayop ng liwanag, sa puso ng lahat ng mga Monian. Sa unang seremonya ng kabalyero ng imperyo, inilagay ni Gaius ang liwanag mula sa kanyang linya ng dugo sa mga sungay ni Lucas, na naging dahilan upang sumikat sila ng isang makinang na ginto. Mula noon, kahit saan pumunta si Lucas, sinusundan ng sinag ng araw. Ngunit pagkatapos ng pagpanaw ni Gaius, ang imperyo ay nagulo, ang pananampalataya ng mga mamamayan ay nag-alinlangan, at ang hayop ng liwanag ay nawala ang kanyang espiritu. Ano? Anong ibig mong sabihin na nawalan ng espiritu? Isang binata ang biglang sumulpot sa tabi ng istoryador, walang ingat na winawagayway ang kanyang mga signature weapons sa paligid, 2 martilyo na tonelada. Bakit narito ang hayop ng liwanag sa kanyang anyo ng tao? Pagtataka ng istoryador.
Bilang paksa ng kwentong ito, si Lucas ay nagkaroon ng interes sa inscription ng tableta. Upang sabihin ang maluwalhating kasaysayan ng hayop ng liwanag, kailangan natin ng personal na ugnayan. Kinuha ni Lucas ang panulat mula sa mananalaysay, napagtanto lamang na hindi siya natutong sumulat. On second thought, ito ang trabaho mo. Isulat mo na lang ang sasabihin ko. Casual na nakaupo si Lucas sa tapyas na bato habang masigasig na itinala ng mananalaysay ang kanyang mga salita. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga mortal ay hindi makakatakas sa hindi maiiwasan. Pagkaraang pumanaw si Gaius, ang hayop ng liwanag ay nahulog sa matinding kalungkutan sa mahabang panahon, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako. Tinatakan niya ang kanyang sarili at ang banal na sibat ni Gaius sa Imperial Sanctuary, umaasa na balang araw, isang inapo ni Gaius ang Magi gising sa kanya upang muling ipaglaban ang kaluwalhatian ng imperyo kaya't naghintay si Lucas, at ganoon din, 1,000 taon na ang lumipas. Pagkatapos isang araw, isang batang prinsesa ang pumasok sa sanctuary. Bilang isa sa angkan ni Gaius, nagawang iguhit ni Sylvana ang banal na sibat. Ngunit ang tunay na nakakagulat na bahagi ay, nang walang takot o pag-aalinlangan, inimbitahan niya ang nakakatakot na Beast of Light na sumama sa kanya upang itulak pabalik ang sumasalakay na mga legion ng Abyss. Ngunit hindi kailanman makikilala ni Lucas ang isang tao ng ganoon kadali. Isa pang titanic na labanan ang naganap, tulad ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Hinarap ni Sylvana ang malalakas na pag-atake ng halimaw at hindi napaatras kahit isang hakbang. Dinala niya ang kaluwalhatian ng lungsod ng Lumina sa kanyang mga balikat at nangakong paprotektahan ito at ang bawat mamamayang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang hayop ng liwanag ay tumitig sa asol na mga mata ni Sylvana, puno ng pag-asa at determinasyon, at naalala ang batang si Gaius. Sa sandaling iyon, muling nag-alab ang apoy sa loob niya na naging malamig sa loob ng 1,000 taon. Itinigil niya ang kanyang pag-atake at piniling tumayo sa tabi ng prinsesa. At kaya, sabay silang bumalik sa Lumina City. Bilang ang sagradong hayop ng isang bagong panahon, si Lucas ay abalang nagtungo sa paghabol sa lahat ng kanyang napalampas. Upang makalakam ng pondo para sa mga taong nawalan ng lahat sa digmaan, nag-set up siya ng singsing sa mga lansangan at humarap sa lahat ng mga challenger, upang iwaksi ang mga multo ng imperyo noong nakaraan, buong tapang niyang nilabanan ang isang haunted house, para protektahan ang mga nabuli na bata, personal niyang pinamunuan ang isang pag-aalsa sa kanilang ginagawang digmaan. Oh, and did I mention na nanalo siya sa eating competition 3 years in a row? Tunay na ang kanyang ipinagmamalaking tagumpay. Bagamat nakita ng mga mamamayan ng Lumina City na masyadong bata ang mga gawang ito at hindi angkop para sa prestihiyo ng isang sagradong hayop, walang pakialam si Lucas. Gagawin niya ang mga bagay sa kanyang paraan at ibibigay ang lahat, ito man ay nakikipaglaro sa mga bata o nagtatanggol sa imperyo kasama si Sylvana. Ang kanyang dagandong ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan ng Lumina City tulad ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Magkasama, lilikha tayo ng isang bagay na maluwalhati. Sa wakas ay naputol ang panulat ng court historian dahil halos hindi na siya makasabay sa kwento. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, naputol lang ang paghatak sa kwelyo niya. Hoy, sa part tungkol kay Sylvana, maglagay ka ng adjectives like beautiful and inspiring. Ayokong mag-grounded ulit. Oh. At ikuha mo sa akin ang isang bagay upang linisin ang bagay na ito. Ang rebulto, na nakatayo doon sa loob ng 1,000 taon, ay sa wakas ay naihayag ang orihinal nitong anyo. Sa harap ng sagisag ng araw at espada ay isang hayop na may gintong sungay na nakataas ang ulo, na nagbabantay ng buong ingat sa lungsod ng Lumina.